may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at mga kumbatsero ng bayan, mga kumbatsero ng bayan, katunying ang ka-Jerry. Dos por dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, Feb 2, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. PhilHealth benefits para sa middle class contributors. Planong i-upgrade ng Department of Health. Impeachment complaint laban kay VP Sara ihahain ng Makabayan Black ngayon. Larawan at pangalan ng mga epalitiko pinatatanggal sa mga proyekto ng gobyerno. Mister ng pinaslang na Lady Cup at anak nito, suspect na rin sa krimen. Hawak na ng PNP. Isa pang pulis na isang linggo nang nawawala. Nakitang bangkay na ibinaon sa Poso Negro sa Bulacan. At presyo ng petrolyo namumurong tumaas na naman. Bukas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Inanunsyo ng Department of Health ni Department of Health Secretary Ted Herbosa na posibleng palawakin at i-upgrade ang benepisyo ng PhilHealth para sa mga middle income contributors. Kayon kay Herbosa, napag-usapan nila ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagbibigay ng mas maayos na hospital accommodation tulad ng rooms na may aircon at mas kaunting pasyente upang mas ramdam ng middle class ang benepisyo ng kanilang kontribusyon. Yan. Ayun ang mainam, ano? Nakikinig din pala itong sina Secretary Herbosa at Secretary Ralph Recto.
Ito lang yung napanood siguro siyang video. oo. Napanood mo ba yan? alam video ba Yung yan? isang lalaki Oo. na may tulak-tulak niya sa wheelchair yung hindi ko alam kung kamag-anak niya, asawa niya yata yun o basta kamag-anak niya. Nagsisisigaw siya, galit na galit siya. Dahil sa yun daw katabi niya sa ward siguro dahil marami sila doon. Oo. Walang binayaran. Walang binayaran. Siya daw na nagbabayad ng PhilHealth, naghuhulog. naghuhulog Oo. at malaki yung binabayaran niya. Oo. Ang laki pa rin ng Binayaran niya, ng bill niya. sa Oo. ospital. Ayun na nga. Kaya nagwawala siya eh. Di ba yan din Oo. ang pinag-uusapan natin itong mga nakakaraang Oo. araw? Mm-mm. Na yung mga indigents, yung mga Indigent. So, yung mga kung walang tawagin nila. walang kita o kulang ang kita Oo. na hindi nagbabayad sa PhilHealth, hindi nagbabayad ng buwis. Oo. Walang binabayarang income tax. Oo. Fully paid. Totoo, Sa kompleto. kanilang samantalang yung mga nagbabayad, yung mga middle class. Eto nga, yung binabanggit natin, walang ganitong benepisyong nakukuha. Kaya yan, tama yan. Ayan, buti naman. Iminungkahi rin po na dagdagan ang PhilHealth benefit package para sa mga ospital na magpapatupad ng zero balance billing kung saan wala nang babayaran ang Oo, pasyente. yun. Matatanda ang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos na ipatutupad ang zero balance billing sa 87 DOH hospitals sa buong bansa. At sinimula na ito noong Mayo ng nakaraang taon. Alas 6:09 ng umaga na imbag gabigat kada kayo amin na po agring kayon. Gising na. Pumapangalawa na ang Pilipinas sa buong mundo bilang exporter ng saging. Aba. Batay sa ulat ng Food and Agriculture Organization ng United Saging, Nations, umakyat na sa ikalawang pwesto ang bansa sa global banana trade at top supplier naman sa Asia. Ano kayang klaseng, marami tayong variety ng saging. marami, Meron kumpara. tayong latundan. Yan, may tindulan, May tindulan. may saba. Yan, saba. Yan ang very common sa atin, saba. Merong May- senyorita. Senyorita. Meron ding senyorito. Siyempre. Oo. Nakapamewang kasi senyorita eh. Oo, at meron ding sabang Mariano. Ano yung sabang Mariano? Yung sabang Mariano sa amin mahaba. Mahaba. Mahabang saba. Pero may buto. Ay, butuan yun. Butuan. Butuan yun. May buto. Nanguna ang Ecuador, pangatlo ang Colombia, na sinundan ng Guatemala at Costa Rica. Napapansin niyo, puro mga Spanish-speaking tong binabanggit na nangunguna Buenos sa saging. dias. Con todos. Ayan. Mga Chabacano. Chabacano pala. Ayon pa sa ulat, tumaas ng 26%, Ilan daw? 26% o 2.93 million metric tons ang banana export ng bansa noong 2025 mula 2.33 metric tons. Kabilang po sa mga bansang kumukuha ng Yan, sige nga. saging sa Sino-sino Pilipinas. ba yung mga mahilig sa saging na yan? Ayan, chongo. baka hindi na umorder. Ay ang Japan Japan pala eh. Lakas kumain ng saging. at China. Yun ang China. maganda. Kasi daming tao. Maraming Chinese. Tao. Saka, kumbachero, yun yung tinatawag na import-export balance. Umaangkat tayo sa kanila, umaangkat din naman sila sa atin. Yan, At dumating nga yung panahon, halimbawa, wag na tayo lumayo sa saging, dumating ang panahon na yung saging mismo kumbachero nung nagkakainisan tayo ng China, hinigpitan ng China yung pag-export ay pag-import nila from us. Sila rin. Para silang nagtampo sa saging. Yun, nung mangyari. para silang- Naranasan nila. Kaya nung napag-isip-isip nila, iba pala talaga saging ng mga Pilipino. Ayan, Hindi kalakihan. Pero sarap. Kakaiba. Kakaiba. Ayun, magandang umaga po sa mga banana planters natin dyan, lalo na po sa Bukidnon. Yan. 6:12, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ang ating oras. Nakatakda ng isang pa ng Makabayan Block ngayong Lunes ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Tatayo ring endorser sa kanilang reklamo ang mga miyembro ng grupo na sina Representative Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List, Rene Co ng Kabataan, Sara Ilago ng Gabriela Women's Party. Sila rin yung nag-file ng impeachment kay laban kay BBM. Pangulong Marcos. So, Oo. sila yung nagreklamo din na bakit hindi raw tinanggap, wala daw tao. Dahil nasa Taiwan, si Sec Jen. Ang mga basihan para sa ihahaing impeachment laban sa pangalawang Pangulo ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust and other higher crimes. Ayon kay Tinio, maaring mag-file ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo simula pa noong January 14. Nilinaw naman nito na pwede nang i-file as is o copy-paste lang ang reklamo mula sa isinumite noong 2025. Ito'y dahil hindi naman ang forma o laman ng reklamo ang dahilan kung bakit idineklara itong unconstitutional ng Korte Suprema, kundi dahil sa ibinasi ito sa session days ng Kamara. Alas 6:13 na ng umaga, kumusta po ang mga taga Brisbane, Australia? Brisbane. Dami pa lang nakikinig sa atin sa Brisbane, Australia. Sabi ni Kuyang Ernie Calaguas, Ernie Calaguas, maganda morning! Saan ba ginaganap yung championship sa yung sa tennis? Sa Australian Open sa Melbourne. Sa Kumpachero. Melbourne. Sa Melbourne, Magandang umaga din sa mga Pinoy sa Melbourne. Melbourne. Pagkatapos daw kumbatsero nung laban ni Alex Ayala. Nagising daw ang mga taga Melbourne. Ang dami palang Pilipino dito. Nagkakita-kita sila. Nagkita-kita. Yun daw nakalista yatang yung registered Filipino migrants doon. Nagpunta lahat doon sa venue. Sa venue, pambira. Iba talaga sumuporta ang Pilipino sa kapwa Pilipino. At pag nang-away din sa kapwa Pilipino, matindi rin. Kuyog. 6:14 na umaga, handa na ang House of Representatives na tumanggap at umaksyon sa anumang impeachment complaint laban kay VP Sara simula sa Feb 6. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, susunod ang Kamara sa saligang batas at House Rules at tatalima rin sa panuntunan ng Korte Suprema kaugnay ng tinatawag na express o one-third route ng impeachment. Teka muna, Kumbachero, hindi ba napag-usapan na natin yan na ang kinikilala ng Korte Suprema na impeachment kay VP Sara noong una yung final ng December. Yung nauna. Ng Supreme Court? Ng Supreme Court. Di ba yung so ang ikot ng Metro ng 1 year kailan? But Feb 6 pa rin ang pinag-uusapan dito. Kasi sa deklarasyon ng Supreme Court, yun pa rin yung binanggit nila. Feb 6 sa resolution. Ganun. Samantala, ipinaliwanag ni Ridon na sa resolusyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng House, inalis na ang ilang restrictive due process requirements, partikular ang pagbibigay agad ng advance notice at ebidensya sa respondent sa mismong filing stage. Sa ilalim ng bagong paglilinaw, ang kinakailangan na umano ay ang pagbibigay ng kopya ng impeachment na complaint at ebidensya sa lahat ng mambabatas. Matindi, no? Pati ebidensya. Lahat ng mambabatas dapat may kopya. Nako, yun lang pagpapasirox niyan matindi. Nasasama sa express route at sa mga lalahok sa plenary deliberations. Matatandaan na magtatapos sa Pebrero 6 ang 1-year bar rule ng Korte Suprema laban sa paghain ng reklamo laban kay Duterte. Akala natin mas mapapalinaw at magiging mas maayos dito sa pagpapalabas na yan ng Supreme Court ng kanilang desisyon, hindi pala. Dahil ang ang Kongreso at ang Senado nagkasundo. Pareho silang umaalma ngayon sa naging desisyon ng Supreme Court at sinasabing merong nangyaring judicial overreach. Masyado raw hong parang nangialam. Nangialam. May ganun na pala na meron salita. May ganun na salita. Ang nakalagay sa diksyonaryo ay nakialam. Nakialam. Pag tinanong mo si parang Ray, nangialam. Dahil para daw ang
Supreme Court na ang gumawa ng impeachment rules Aba, na matindi. inherent sa House. House. Na nakalagay sa ating konstitusyon. Oo, nako yan mukhang malaking usapin pa yan. Lalo na doon sa session days. Oo. Oo, doon mukhang May malaking basag ulo. malaking yun. basag ulo Kasi doon yung session days, maliwanag na maliwanag. Dati pa, nung Dati araw pa, nung araw pa. Ang alam natin kung kailan nagsisesyon. Oo, kung kailan nagsesesyon at hanggat hindi ina-adjourn, hindi tapos yung session Session. day na yon. Oo. Kasi nangyayari sa mga hindi nakakaalam, may nangyayari yung session sa Kongreso natin, hindi lang sa lower house pati sa Senate, na tumatagal ng sobra sa isang araw. Ang session day. Ang isang session day. Kasi Pero hindi sila hindi nag-adjourn. adjourn. Oo. Sabi ho ng Supreme Court, ang session day ay calendar day. Pag kayo nagsesyon ng Lunes, iba na. Pangalawa na yung Martes. Nako, basag ulo nga yun. Malaking problema talaga yun. Halimbawa, umaabot nga ang panahon, di ba, naalala ninyo, kapag ka budget deliberation, Ayan, especially budget. pagka budget deliberation, nag-umpisa ng, nag-umpisa ang session ng Miyerkules, natatapos ng Biyernes. Dahil tuloy-tuloy, one session day pa lang session yun. day pa lang yun. Kaya nga, nako. Lalong nahirapang mag-isip ang mga Pilipino. Sabi siguro ng tricycle driver, ano ba, may session na naman ba tayo? Inuman tayo. Drinking session naman yun. Iba yun. Kaya nga ho, sabi ni, pati si Tito Sen, bumira din. Parang ang Supreme Court na ang gumawa ng impeachment rules. Ayun. Kumbaga, binago ang impeachment rules ng Kongreso. Antabayanan natin dyan. Mga developments dyan. Pinag-aawain yan, judicial legislation na yan. Yun na nga. Ngayon, ganun. hindi daw. Judicial amendment of the Constitution na. Ayun na nga, nangyari. Susunod! Dito po. Meron tayong follow-up at update doon sa, ako'y talagang binabasa at sinusubaybayan ko itong pangyayari dito sa mag-inang yung Yung policewoman. Yung policewoman. Saka yung anak niya. Ano kaya ang totoong kwento dito? At ngayon, nahuli na yung mga suspect, yung ahente. Yung mag-asawa. Na yung babae, yung ahente, yung asawa pala noon, dati rin pulis. Puro pulis. Dating pulis. Tapos yung asawa nitong biktima ay isa ring pulis. Ayun. At siya'y dinakip na rin at mukhang ng mga pulis. ng mga pulis. At isinasangkot doon at mukhang itinuturo pa ng mga suspect na ito talaga ang mastermind, yung mister. Ayun. Mario Joseph. Para maging mastermind ng mister, papatayin ng asawa pati anak. Oo. Ay, sus, hindi, Mario na yun, hindi na talaga tao yun. Pagka kung totoo yun, kung totoo. Yan, at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. alas 6:20. Number 1. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:24 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Itinuturing na rin na suspect ang mister ng pinaslang na Lady Cup at ama ng 8 taong gulang na bata na itinapon sa magkahiwalay na lugar dito po sa Luzon. Hawak na ng mga pulis si Police Senior Master Sergeant Molinido, John Molinido, matapos siyang ituro ng mag-asawang suspect na sina Pia Katrina Chua Panganiban at Christian Suarez Panganiban na siya talaga ang pumatay at siya ang mastermind sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido. Gayunman, sa bersyon naman ng isa pang suspect na si Hil Valdemoro D, idiniin niya na ang mag-asawang Panganiban ang talaga ang pumatay sa mag-ina. Na-recover sa bahay ng mag-asawang suspect ang cellphone ng mga biktima, ID at ang 100,000 pesos cash. Una nang iniulat na nawawala si Lady Cup Molinido at ang kanyang anak na huling nakitang buhay sa bahay ng mag-asawang Panganiban matapos magpatulong sa pagbebenta ng kanilang sasakyan. Kalaunan ay nakita naman ang bangkay ni Molinido sa isang sapa sa Pulilan, Bulacan Bypass Road noong January 24, habang ang bangkay naman ng kanilang anak na si John Ismael ay natagpuan sa Kalamansian sa Tarlac noong Enero 29. Naniniwala ang NCRPO o National Capital Regional Police Office na pinagplanuhang maigi ang pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at sa anak nitong si John Ismael. Base na rin sa salaysay ng isa sa mga suspect na si Hil Valdemoro na nagsabing ang sofa sa bahay ng mag-asawang suspect kung saan binaril ang biktima ay binalutan pa ng plastic. Habang isinasagawa ang krimen ay nasa katabing silid, inilagay umano ang sanggol ng mag-asawang Pia Katrina at Christian Panganiban. Matapos patayin ang mga biktima, ay isinakay umano ang mga bangkay sa Toyota Fortuner na minamaneho ni Valdemoro upang itapon ang mga ito sa Bulacan at Tarlac. Abangan ng mga follow-up dyan ng ating RH reporters.
sa nakapanghihilakbot na pangyayaring yan. Actually, para sa akin, kumbachero, hindi pa tapos yan eh. Oo. Kasi hindi ko pa mawari, hindi pa natin malaman kung ano yung kaya motibo. Kasi kung bentahan ng sasakyan, tapos biglang kung pera lang na ganun. kung pera, tapos idadamay Pati yung dadamay mo bata. pa yung bata, hindi mo talaga malilirip mabuti yun eh. Tapos ang mga suspect, kakilala talaga ng buong pamilya. Saka Pati nung ama, na isa ring polis. Saka doon mismo sa pamamahay gagawin yung Kaya krimen. nga, grabe, Medyo nakukan ako doon eh. Baka meron pang ibang mas malalim na kwento dito, kumbachero. Pero naglabas po ng statement yung abogado nitong si police, si Master Sergeant Molinido. Si John ba? Alan? Yung ayun, tama, si John Molinido. John Molinido. Ang sinasabi nila ay hindi daw inaresto yung kanilang kliyente, Kundi sumuko. parang nagpapaimbestiga. Nagpapaimbestiga kasi Siya mismo ang lumapit sa pulisya. parang gano'n ang dating at sinasabi nila na walang warrant of arrest dito. Paano aarestuhin yung kanilang kliyente? Tsaka siya rin nga yung unang nag-report na missing, yung kanyang misis at ang kanyang anak. Ayun. Abangan ang mga susunod na kabanata. Samantala, isa pang pulis na iniulat na nawawala ang natagpuang bangkay na nakalibing sa septic tank sa Malolos, Bulacan. Kinilala ang biktima na si Police Staff Sergeant Renato Kasauay Jr. na nakatalaga sa PDEG Special Operations Unit sa Baliwag. Habang ang suspect naman ay si Julian Salamat ng Barangay Santo Niño, Malolos, na isang police asset. Oliver Mauricio alias Sampol, anak ng isang journalist na si Orlan Mauricio. Anak ni Orlan? Oo, at si Police Corporal Vivencio Abalos. Batay sa police report, magkasama sina Kasauay at Abalos na nagtungo sa bahay ni Mauricio kung saan naroon din si Salamat. Binaril umano ni Salamat si Kasauay matapos mapikon sa biro ng biktima. Pero sa halip na dalhin sa ospital at itawag sa pulis, itinapon ng tatlo sa ginagawang Poso Negro ang bangkay sa likod ng bahay. Noong Enero 30, ikinanta na ni Abalos ang pangyayari sa police station dahilan upang puntahan ang bahay ni Mauricio at makita nga ang bangkay sa Poso Negro. Arestado sina Mauricio at Abalos habang hinahunting pa si Salamat. Itinuturing din ngayong accomplice sa krimen ang journalist na si Orlan Mauricio na siyang may-ari ng bahay at ng Poso Negro na pinagbaunan kay Staff Sergeant Kasauay. Bihira itong mga balita natin, naman. Lunes na Lunes, ang mga involved, mga pulis pa, at hindi lang basta involved, sila pa yung may biktimang pulis, Talaga naman. Ang tindi. Puro bad news. Eto pa isang bad news. Para naman sa mga motorista, birthday girl, Achi Edelingo. Birthday ba ni Achi? Kahapon ang birthday niya. Tiampo, 6:30 ng umaga. Bad news po sa mga motorista, namumurong tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo bukas, araw ng Martes. Sa pagtaya ng Department of Energy, aabot sa 10 sentimo ang posibleng pagtaas sa gasolina. Inaasahan namang 45 centavos sa diesel at kerosene. Sa kada litro ng kerosene ay 45, samantalang 85 centavos naman mas mataas sa diesel. 85 centavos sa diesel. Laging mataas sa diesel ngayon. Ang naturang price adjustments ay bunsod ng supply disruption sa Amerika dulot ng masamang lagay ng panahon. Sa ibang balita, nag-cruise ang landas ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Chinese Ambassador Jing Quan sa concert ng kilalang Chinese pianist na si Lang Lang. Si Lang Lang dyan sa Makati.
Magaling ba itong si Langlang? Ganun-ganun lang daw to okay eh. lang, okay lang. Ganun-ganun lang daw to eh. Pero para puntahan, magaling siguro yan. Siguro nga. Uploaded sa official social media page ng Chinese Embassy sa Maynila ang larawan ng First Lady at ni Kwan kung saan sinabi nitong naging maayos ang pag-uusap ng dalawa. Sa hiwalay na post, ibinahagi rin ng First Lady ang mga larawan nito sa naturang event kabilang ang litrato niya kasama ang Chinese Ambassador. Matatanda ang una nang tinutulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang ideklarang persona non grata ang Chinese Ambassador sa harap ng nangyayaring World War sa pagitan nito at ng mga opisyal ng Pilipinas. Gayunman binagyang diin ng Pangulo na suportado naman niya ang mga Filipino officials na patuloy na dumidepensa sa karapatan at interes ng bansa. So, tawag yan. Ayan, yan pala yung picture nila, no? Yan. Yan yung tinatawag nilang kombinasyon ng charm and diplomacy. Kaya ito yung tinatawag na charm diplomacy. Ayan. Malay mo naman, baka sa mga ganyang concert. Saan ba ginawa yung concert? Sa Makati daw. Makati ba yung nabasa mo? Saan ba yun? Makati. Binanggit nga pala Makati. Hindi lang binanggit kung saan doon. Kumanta ba yung si Langlang? Baka kumanta ng Embuchiki. Habang nagpapiano siya, gano'n. Baka kinanta niya yung The Moon Represents My Heart. Ayan. Samantala, kinumpirma ni Public Works Kanasan sa Oriental Mindoro. Siyempre, ano ba pagbabatayan mo ng pagtingin ng proyekto, kundi yung coordinates. Kaya pag mali yung coordinates, sasabihin mo, abay, ghost project to. Ayun na nga. Kaya pala dumami rin ang ghost project. Kaya dumami. Na report noon. Kinumpirma rin po ito ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson tungkol sa maling grid data na naipasa noon sa Malacanang sa mga joint inspection ng DPWH at mga pribadong kontratista. Kabilang ang site visit sa Bulacan na patunayang may ilang proyektong akala ay wala o ghost o guni-guni, ngunit nasa ibang lokasyon pala dahil sa maling coordinates. Ang mga ito ay na-report na at opisyal na naisumite ng ahensya. Patuloy ngayon ang pagre-reconcile at pag-validate ng datos ng DPWH upang matiyak ang katumpakan ng mga ulat sa mga flood control projects. Pati dito sa Quezon City, Kumbachero, ha? Ayan, oo. Sa Quezon City, nagdeklara na po ang LGU na hindi naman natin masisisi na may mga flood control projects na ghost sa lungsod. Binalanggit pa, ilan pa, mahigit 20 yata yung sinabi. Pero wala nang naging follow-up, hindi na pinpoint kung nasaan. Ano? Kaya yung district engineer dyan, si District Engineer Art Gonzales, nakikiusap na baka naman pwedeng mag-joint validation tayo. Dahil sa sumusumpa siya na walang ghost project. Ipapuputol ko, sabi niya. Sinabi ba niya yun? Sabi ng Engineer Art, pag hindi mo sinabi yun at anong tawag doon, isinangkalan yun, baka nga may ghost project yan. Kaya sabihin mo na, kung talagang wala naman, ipapuputol ko. Kaya siguro nung sabi ng misis niya, yun. At ang DPWH, wala rin naging follow-up dyan. Wala pong masama. Ito naman, kung may nasabing nung una, dahil lahat tayo edgy, gigil, anxious, nung una, talagang magagalit at mainit. Mainit ang ulo. Pero pagka naman nahimasmasan na, at nalaman mong, ay, mali nga. Hindi nga pala. Mali. Sabihin nyo naman mali pala yung mga coordinates. Sabihin, tama. Ito, yan lang mga coordinates na yan. Tingnan mo, ngayon lang natin narinig ng konfirmasyon mula sa DPWH. Kailan pa ba natin pinag-usapan yan? September 2020 pa, kung bachero. Longitude, latitude. Ang tagal na. Hindi, sobrang tagal na po natin binabanggit. Pero palibasa, maiinit nga ulo natin nun. Wala! Ghost yan! Ghost yan. Tinan nyo na.
Ang dami na pong nasirang pangalan dito. Talaga naman, Ang dami na pong winasak na sambahayan nito. Natahanan. Natahanan po nito dahil po dyan sa... ngayon, mabuti naman at si Secretary Vince Dizon, siya po ang nagkumpirma na may mga mali nga. Ayun. Siguro, ang kasunod nito, kumbatsero, sabihin na nila na, hindi, walang problema dito sa ganito. Para naman makapagbangon pure yung ibang mga taong hindi naman matitino naman dyan. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga Pasig, dyan sa Barangay Manggahan. Mga taga Manggahan Pasig, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon o anumang gadget na gamit ninyo sa pagsubaybay sa DZRH. Andyan ang ating malakas agent, pagala-gala at umeepal. Umeepal. Dahil ano yung tawag ngayon? Epalitiko. Ayan, bawal na raw ang epalitiko. Epalitiko. Yung mga politikong nakapaskil ang kanilang mga pagmumuka sa mga ginagawang proyekto. Dahil pinagbawal na yan ni Secretary si Sec John Vic ba nung siya governor, hindi niya kaya ginagawa yan? Sec John Vic. Baka kasi nga dahil wala nang kabawalan, hindi naman bawal. Hindi bawal noon. Baka pati siya ginagawa niya. Hindi ang sigurado ko kung Bachero, ewan ko kung nagbago na, noong araw pa, nung unang-unang naging mayor si Lani Cayetano, Mayor Lani Cayetano, wala ka makikita mukha ni Lani Cayetano dahil ipinagbawal niya. Siya mismo. Pati sa mga plaka nung kahit pa sabihing ikaw naman gustong-gusto mong makita ang larawan dahil talaga nga sabi ko wala man lang makitang larawan ni Mayor Lani Cayetano, kaganda-gandang babae. Pero yun pala ang kanilang naging policy noon pa. Pag-upo nila nung sila naging mayor, tinanggal lahat ng mga ganon. Tinan niyo yung mga plaka nung mga business permit ninyo saan mang syudad, makita mukha nung mayor. May mayor pa noon, kapangit na Pasensya na kayo pasensya na. Sabi ko, ano ba naman to? Ano ba? Mapuntahan mo pa ng mga kababayan natin at mga kababayan ni Engineer Tony Nanggel. Pag sin pang pumuno pati picture kaitim-itim. Kaitim-itim pinaskil, binalandra pa yung pagmumukha niya diyan. Para bang sila may-ari ng plaka. Kasi pagpakita mo yung plaka, may mga plaka talaga yan yung sa mga business permit. Nakita mo yung mukha ng mayor. Anong kinalaman ng mayor doon? Kaya si Mayor Lani Cayetano, natuwa naman tayo doon sa ginawa niya. Noon pa pang epalitiko na ganyan. Ayan, binawal daw ho yan ni Secretary John Vic Remulla sa lahat ng mga local government officials. At yan ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Epal ang ating word of the day para kayo'y manalo ng medium component. Matindi, umaasenso tayo. From mini to medium. Ayan, medium na. Yan. Diyan sa Barangay Manggahan, Pasig. Oras po natin. Mr. Jalamtang ay Justice Senerito at sa birthday girl na si Justice Emily San Gasparito ng Court of Appeals, Lakyam Shop Ithun 6:41 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan.